Kapatid, dito sa ating Facebook Live at o sa Zoom, Facebook Live. Sinasabi ko kanina na miss namin kayo mga kapatid dyan sa Facebook Live. At okay sana dito tayo sa Zoom para makapagpintuhan, pero okay na rin na nandyan kayo sa ating Facebook Live. So isang katanungan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ang tanong ay, ano pa kaya ang kulang sa akin? Palagay ba natin ay buong-buo na po tayo? What lack I yet? Ito po sa wikang English. At hango po ito sa Matthew 19 verse 20. Ito po, no? Kaya basahin po natin ang buong pangyayari. Isang kabanata sa buhay ng Panginoong Jesus na katala sa Matthew 19. Magsimula po tayo sa verse 16. Ito po ang ating mababasa. At narito lumapit sa kanyang isa. Tumutukoy po sa Panginoong Jesus na nilapitan ng isa. At nagsabi, Guro, ano mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Verse 20, sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, pumayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Tatapwat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. So ito po ang isang pangyayari na naisulat ni Matthew. Ganoon din po ay sinulat ito ni Marcos at saka ni Lucas. Tatlo po sila na sumulat ng pangyayaring ito. So dito po sa ating nabasa, isa pong tao na ang tawag natin sa kanya, kung naririnig nyo, the rich young ruler. Isang mayaman, binata na pinuno ang lumapit sa Panginoong Jesus. At mayroon po siyang tamang tanong, ano ang aking gagawin upang ako ay makapasok sa kaharian ng langit? At siya po ay lumapit sa taong tama. Ang Panginoong Jesus, ang kanya pong nilapitan at pinagtanungan. Maalala ko po ang sinasabi ng aking tiyuhin na mga ngaral din, kung nais mo na magkaroon ng tamang sagot ang iyong tanong, lumapit ka o magtanong ka sa tamang tao. Oo nga naman. Kapag nagtanong ka sa maling tao, maaari ang isagot sa iyo ay mali. So sa pagkakataon po ito pong nagtanong ng isang tamang tanong sa tamang tao at tumanggap ng tamang sagot. Sapagkat ang sagot po sa kanya ay, gawin mo ang kautusan o sumunod ka sa mga utos. At sabi ng binata, alin-alin ang mga utos na ito at inisa-isa ng Panginoong Jesus ang mga kautusan at isa lamang yung kanyang hindi binanggit. Mamaya ay papakita ko po sa inyo. At ang sabi ng binata, nagawa ko na ang lahat ng ito mula sa aking pagkabata. Ano kaya ang kulang ko pa? Ano pa ang kulang sa akin? At sinabi ng Panginoon sa kanya, nais mo maging sakdal, pagbili mo ang iyong tinatangkilik, ibigay mo sa mga dukha, at magkaroon ka ng kayamanan sa langit, pumarito ka, sumunod ka sa akin. At namanglaw ang binatang ito. Meron siyang tamang tanong sa tamang tao at tamang kasagutan, kaya lamang yung kanya pong reaksyon, ang kanyang desisyon pagkatapos marinig niya ang sagot ay mali. Sabi po rito, siya ay yumaon ng namamanglaw. Bakit? Bakit kaya? Sapagkat siya ay maraming pag-aari.
understood ko na hindi po siya at that time no, sumunod sa Panginoong Jesus. Siya ay umalis. No? At namamanglaw nga siyang umalis, nalungkot siyang umalis. Hindi niya kayang gawin ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. At maalala ko po, no, itong mga talatang ito ay aking naipangaral minsan nung ako po ay isa pang student preacher ng Philippine Bible College. Sa amin pong weekend preaching, kami po ay pinapadala sa mga congregation sa iba't ibang dako, Pangasinan, La Union, Benguet, saan pang iba. No? At ako po ay na-assign doon sa Mabini, Pangasinan. Ito po yung bayan, bago yung Dasol. At kinakailangan naming lumakad ng mga pilapil at walang sambahan po doon kundi sa ilalim ng mga puno at niyog ang aming pong sambahan. At binasa ko ito at dito hahanguin yung aral nang marinig ng isang kapatid na may edad na, no? At may mga ari-arian doon sa lugar na yon. Ang sagot ng Panginoong Jesus doon sa lalaki na nagtanong, no? Na kung saan na sinabi ng Panginoon na humayo ka, binta mo ang iyong mga tinatangkilik at bigay mo sa mga dukha. Agad-agad nag-react yung kapatid na may edad na, babae. Sabi niya, ay hindi naman pwede yan. Hindi naman pwede yan. Hindi na po niya hinintay yung aking paliwanag. Kung ito nga ba ipapagawa din sa kanya, ipapagawa sa atin ngayon, o wala pong mag-react muna na hindi ito dapat. Kasi po mayroon tayong paliwanag kung bakit ganito ang tinuran ng Panginoong Jesus doon sa binata. And by the way, rich young ruler, bakit tinawag na siya na ganoon? No? Kasi pala sa chapter 19 verse 20 ng Matthew, ang tawag sa kanya ay binata, okay? Young sa English. No? Sa verse 22, sinabing siya ay may maraming pag-aari. So understood na siya ay rich, mayaman. And then sa Luke chapter 18 verse 19 ay binanggit na siya ay isang pinuno. Kaya doon po galing yung rich young ruler. Kapag isang talata lamang, hindi niyo mababasa yung rich young ruler. Pinagdugtong-dugtong po yan. At tama naman po lahat yan. Kasi mababasa sa mga talata yung tatlong salita, rich young ruler. Ayan. Kaya yan po ang tawag natin sa kanya. Sa Tagalog, medyo no? Ang mayaman na binatang pinuno, mas madali yung rich young ruler. Ngayon, kung atin pong mabalikan ang pag-uusap ng rich young ruler at ng Panginoong Jesus, ay sinasabi niya na nagawa na niya lahat. Ang mga ipinapagawa sa kanya ng Panginoong Jesus. Yung huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya lang, nagtanong siya, ano pang kulang sa akin? Nagawa ko naman na lahat ng sinasabi mo. Parang siya po yata nakakasunod, no? O nakasunod doon sa Ecclesiastes 12:1, kung saan ay sinasabi, remember now your Creator in the days of your youth. Malala po natin yan, memory verse ng mga kabataan. Ito siya, lumaki po siya sa pananampalatayang Hudyo, alam po niya yon. Kasi nasa aklat po nila, sa Old Testament po yun. No? Yung commandments, at pati itong Ecclesiastes 12:1, remember your Creator in the days of your youth. So, parang mayroon siyang katiyakan na nasunod na po niya lahat. Kaya lang, nang sagutin siya ng Panginoong Jesus kung ano yung kanyang kulang, ay marahil hindi po niya expected. Hindi po niya inaasahan. Yung sinabi ng Panginoong Jesus na kulang pa niya. Di nga ba, sabi ng Panginoon sa kanya ay, ingatan mo ang mga utos. At nagtanong naman siya ng alin-alin. At inisa-isa ng Panginoong Jesus ang mga kautusan. At alam po natin, ang mga binanggit ng Panginoong Jesus ay bahagi ng Ten Commandments. Kung kabisado niyo po ang Ten Commandments, nasa Exodus chapter 20 po ito.
O yung unang bahagi ay may kinalaman sa Diyos. Okay? Ang relasyon ng tao sa Diyos. O sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. First yan eh. Verse 4, huwag kang gagawa para sa ng larawang inanyuan ko. And then, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos. Pangatlo. Pang-apat, alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin. So may kinalaman sa Diyos. Yung first 4. Sa 5 ngayon ay binanggit niya ang patungkol sa paggalang sa ama at ina. No? At verse 14, huwag kang mangalunya. 15, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At yung verse 17, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ng kanyang baka, ni ang kanyang asto, ni anumang bagay na iyong kapwa. Napansin niyo po na itong verse 17, huwag iimbutin, hindi binanggit ng Panginoong Jesus doon sa binata, sa rich young ruler. No, yung kanyang mga inisa-isa ay hanggang verse 16 lamang. No? Wala yung pag-iimbot. Kaya sabi nung binata, natupad ko na lahat yan. Ano pang kulang sa akin? At dito ay dinugtong ng Panginoong Jesus yung pinakahuli. Yung patungkol sa mga material o physical na bagay. Marahil po, ito ang nakita ng Panginoon. Alisin ko yung word na marahil. Kasi ang Panginoong Jesus, alam niya ang puso at isipan ng tao. No? Alam niya ano ang kulang sa taong ito. At para bagang pinapasok niya lang muna sa pag-uusap nila yung taong ito. At ang ginawa niya ay ipinahuli niya yung kailangan ng taong ito. Okay, nung magtanong siya, ano pang kulang ko? Ito sinabi na niya. Ay, ibenta mo yung mga ari-arian mo at ibigay mo sa mga dukha. At sumunod ka sa akin. Alam ng Panginoong Jesus na ito ang kahinaan, kakulangan ng binatang mayamang pinuno. Ito ang kailangan niya, no? Upang siya ay makasunod sa Panginoong Jesus at magmana ng kaharian ng langit. Kaya ito pong pinapagawa sa mga talatang ito na ibenta mo ang iyong mga ari-arian kaya sa mga dukha, ay utos po ito sa isa pong specific na tao. The rich young ruler. Hindi po ito kautusan sa lahat-lahat. Subalit, maaari din pong ito ay para sa atin. Kung katulad tayo ng rich young ruler na itong mga ari-arian natin ang nakapipigil sa atin sa pagsunod natin sa Panginoong Jesus. Ulitin ko po yun, ano ho? Kung ang mga material na bagay o pisikal na bagay o pag-aari po natin ang nakakapagpigil sa atin sa ating pagsunod sa Panginoon, ay ganito rin ang sasabihin ng Panginoon sa atin na kulang natin upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Pero hindi lamang po ito. Ito lamang ang binanggit ng Panginoong Jesus sa mayaman, the rich young ruler, sapagkat alam naman niya ang laman ng puso at isipan niya. At tayo naman ay hayag sa harapan ng Panginoong Diyos at alam niya kung ano naman po ang ating kakulangan. Kaya magtatanong po tayo ngayon, tayo kaya, ano kaya ang ating kakulangan? Katulad kaya tayo ng rich young ruler na ang kakulangan niya ay ang patungkol sa kanyang kayamanan o iba naman. Kaya ito po ang ating katalakayan na para naman po sa atin. Kulang kaya tayo sa tinatawag na sense of guilt. Tayo kaya ay nagigilty pa kung tayo ay nakakagawa ng kasalanan o hindi na. Mayroon pong ibang sanayan lamang yan, sabi po nila. No? Paulit-ulit nilang paggawa ng kasalanan ay hindi na nila naiisip na kasalanan yung kanilang nagawa. Kaya wala na silang nararamdaman na di na sila nakukonsensya na sila nagkakasala laban sa Diyos. Sa kabilang dako naman po, mayroong mga taong nagtuturo na sapagkat sila ay naligtas na, napatawad na. Anuman ang kanilang gawin, sila man ay lalabag sa utos ng Diyos, hindi na sila maituturing na makasalanan pa.
Isa po yung maling katuruan. Sapat alam po natin, ang katuruan ng Bible ay, una, lahat ay nagkasala. Roma 3:23. At unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8, sabi ni Apostol Juan, kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, ating dinadaya ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So hindi po pwede na hindi tayo magi-guilty. Oo nga't napatawad na po tayo noon. Subalit, maaari pa rin po tayong magkasalang muli at mali po ang katuruan na hindi na magkakasalang muli ang mga Kristiyano. Ang katotohanan po, ayon sa Hebreo Kapitulo 6, no, may mga taong nakalasap na, nakadanas na, o kaya naging Kristiyano na. Subalit, iniwanan nila ito. Bumalik sila sa kanilang pinanggalingan at sabi nga ng sumulat ng Hebreo ay imposible lang sila ay pabalikin pa. Hindi po nangangahulugan na hindi na sila makakabalik. Makakabalik po sila sa kanilang sariling pagpapasya. Pero pag iba ang magpasya, hindi po magagawa ng iba para sa kanila. Sila mismo ang makakagawa ng pagbabalik sa Diyos. Pero ito kaya ang kulang po natin. Na hindi na tayo nagigilty, hindi natin nakukonsensya kung tayo ay nakakalabag sa utos ng Diyos o kung tayo ay nakakagawa ng anumang kasalanan laban sa Diyos. Sapagkat ang feeling natin ay madali naman tayo mapatawad eh. Ligtas naman na tayo eh. Kaya yung kuya ko noong kasabay niya ang isang pastor ng pag-aanin ng mais at yung pastor na yun ay kumuha ng isang tumpok niya. Sabi niya siguro ipagdasal na lamang niya yun. Napatawad na siya. Parang gano'n, ano? Meron ba tayo? Alam naman natin na patatawarin naman tayo, kaya okay lang na tayo gumawa ng kasalanan. Huwag naman pong ganoon. Pangalawa, kulang kaya sa atin ang tinatawag na wholehearted service, yung paglilingkod na taos-puso, nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso, ang ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. O ang ating ginagawa ay lip service lang. Sa tagal-tagal ba naman nating nag-zoom, nag-Facebook Live, nag-o-online, baka ordinaryo na lamang ang dating po sa atin. No? Na para tayo makapag-midweek, para tayo makapagsamba ng linggo, sige, harap tayo sa computer, harap tayo sa laptop, harap tayo sa cellphone, no? At yun na, okay na. At physical lang natin ang naroroon. Kaya mayroon pong tinatawag na lip service. Hango ito sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus patungkol sa mga Hudiyo ng kanilang bibig, sumasamba sa Kanya, pero ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Yun pang lip service. Mamaya at babasahin po natin ang talata. O kaya for compliance na lamang ba ang ating ginagawang online o pagsamba kaya sa Diyos o paglilingkod kaya sa Kanya? Ibig sabihin dito ay para lang masabi na nakasunod tayo. No? Pero wala naman sa puso natin. O wala naman sa isip natin. Basta lang, nandyan lang tayo. Ganon kaya? O kaya ay obedience for convenience lamang po tayo. Sumusunod lamang tayo kasi nakabubuti sa atin. Kung wala ng kabutihan na may dudulot sa atin, huwag na tayo susunod. Parang ganon po ba? Kung ganon po ating mga prinsipyo, hindi po ito masasabing taos-pusong paglilingkod. Tandaan po natin yung sinabi sa Matthew 15, versikulo 8, ang binabanggit ko kanina na sabi ng Panginoong Hesus patungkol sa mga Hudiyo. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Huwag naman po nawang sabihin ng Panginoon ito para sa atin. Kaya iwasan po natin na hindi ito yung magiging kulang po sa atin. Pero tinatanong lamang natin, ano po, ito kaya ang kulang sa atin, ang buong puso o taos-pusong paglilingkod? Ikalawang 9:13 ay binanggit ni Apostol Juan ang mga taong lumalampas sa katuruan ng Panginoong Diyos. Sabi niya, ang sinumang nagpapatuloy at
hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ang pinaka-background po nito, panahon nila, unang mga Kristiyano, unang siglo, may mga tao po nagtuturo na ang Panginoong Jesus ay hindi dumating sa laman. Uh, uh, Sinasabi nilang mali ang katuruan na sabihin natin ang Kristo ay naging laman. Ang totoo po, di nga ba ang salita, no? Na kasama ng Diyos sa pasimula. Ang salitang yan, ang birbong yan ay Diyos. Ayon sa verse 14, ay dumating bilang ang bugtong ng Ama. Ang Panginoong Jesus ang tinutukoy niya. O Pilipos Kapitulo 2, 5 hanggang 8, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, ay naging tao siya at tumutukoy sa Panginoong Jesus. At hindi ito pinapaniwalaan ng iba noon. Kasi sila ay hindi nagtutuloy, no? At hindi nananahan sa aral ni Kristo. And sa verse 10 ay sinabi, kung sa inyo dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. So, ang isang mananampalataya ay maaari pa rin magturo ng kakaibang turo. Kakaiba doon sa nasusulat, mga kapatid. Kaya, posible na isang mananampalataya ay magkasalang muli. At sabi nga, ito'y ay magiging kakulangan niya na maituturing. Pangatlo, na maaari pong kulang po sa atin ay ang pagpapahalaga na natin sa kaharian ng Diyos o sa iglesia ng Panginoong Jesus. May pagpapahalaga pa rin kaya tayo? O dahil sa haba na ng panahon, nasanay na tayo ay kabilang sa church, taken for granted na rin po ba ang church? Nagiging ordinaryo na rin ba ang iglesia para sa atin? O ang kaharian ng Diyos ay ordinaryong-ordinaryo na sa atin? Pero pong talinghaga sa Matthew Kapitulo 13 na ang kaharian ng langit ay itinulad sa natatagong kayamanan. Ayon po sa talata, sabi, tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanya kagalakay lumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Ito po, isang talinghaga, isang tao, nakisumbungan niya yung natatagong kayamanan sa bukid. Ang sistema po kasi, kapag ikaw nakadiscover doon sa isang nakatagong kayamanan, maaaring mapapasayo, no? Alam ko sa ngayon ay meron na pong batas yan na ang gobyerno ay meron din karapatan dyan. Sila yan ang may karapatan. Yung iba, tinatago nila para hindi malaman ng gobyerno, hindi makuha sa kanila. Pero dito po sa prinsipyong ito, na yung nakakita ang nagmamay-ari, nung makita ng tao yung kayamanan sa bukid, hindi niya ito pinagsabi. No? Dinihim niya lamang muna. Pero ang point ay, gaano niya pinahalagahan yung kayamanan na kanyang nakita. Sinabi po, umuwi siya, bininta niya lahat niyang tinatangkilik. Siya bumalik at binili niya yung lupa upang mapasakan niya yung natatagong kaharian, kayamanan doon sa bukid. So, yun po ang pagpapahalaga, nararapat na pagpapahalaga sa kaharian ng langit. Na maaari po natin gastusin, gamitin, ang lahat-lahat na nasa atin, ari-arian po natin upang mapasa atin para sa kapakanan ng iglesia ng Panginoon o kaya ng kaharian ng langit. Mayroon pong karagdagang talata. Verse 44, 5, 46. Kung saan ang kaharian ng langit ay nihambing naman sa mahalagang perlas. Sabi po, gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Pero din po ang prinsipyo. Sa pagkakataon naman po ito ay nihambing naman sa magagandang perlas, no? O magandang perlas. Na nung makita ito, nung nangangalakal, ganoon din po ang kanyang ginawa. Pinenta lahat. No? Pinagbili ang lahat sa kanyang tinatangkilik. At sa kanya binili yung magagandang perlas. So, ganoon din po ang prinsipyo. Ang pagpapalaga sa kaharian ng Diyos, pagpapalaga sa iglesia ng Panginoong Jesus, sa mga spiritual na bagay. Kahit na mawala pa ang mga material ating bagay, ay
o gagawin natin para sa kapakanan ng Diyos. At pangapat, yung pag-uuna, inuuna natin yung kanyang kaharian. Yung number 3 ay pagpapahalaga. Pagpapahalaga. Itong number 4 ay yung inuuna naman. Inuuna. Kaya ang tanong natin ay inuuna pa rin ba natin ang Diyos at ang kanyang kaharian? Hindi dapat tatanong eh. In a scale of 1 to 10, gumaganoon po yung iba eh. Halimbawa, sa sakit, sa kirot, sabi nila, scale lang 1 to 10, hanggang saan yung sakit mo o kirot niya? Ay, maling tanong ito eh. Sa scale of 1 to 10, pang-ilan kaya ang Diyos? Pang-ilan kaya iglesia sa buhay po natin? Ang kapatiran, pang-ilan? Ang spiritual na mga bagay, pang-ilan kaya ito? Sa scale of 1 to 10 natin. Alala ko tuloy po yung istorya ng isang lolo, kausap niya ang kanyang apo, at tinanong niya yung apo niya, "Apo, anong mga plano mo sa buhay?" Yung apo niya noon na nag-aaral, sabi ng apo niya, magtatapos po ako ng pag-aaral. At pagkatapos noon, sabi ng lolo, maghahanap po ako ng trabaho, sagot ng apo. At pagkatapos noon, siguro po mag-aasawa ako. At pagkatapos noon, sabi ng lolo, magpapamilya po, magkakaroon ng pamilya. At pagkatapos na magkaroon ng pamilya, ano na ngayon? Nag-isip-isip ang binata o ang apo. At sinabi niya, siguro po, maglilingkod na ako sa Diyos. Sabi ng lolo, kanina ko pa hinihintay yung sagot mo na maglilingkod ka sa Diyos. Pinakahuli-huli pala sa iyong plano yun. Hindi po dapat ano po. Kasi habang nag-aaral, yung apo, pwede naman siya maglingkod na sa Diyos eh. Diba? Tapos magtatrabaho siya, naglilingkod siya sa Diyos. Mag-asawa siya, naglilingkod siya sa Diyos. Magpapamilya, naglilingkod sa Diyos. Kaya hindi na dapat ipahuli po yun. O pwede pong unahin natin yun. Kasi nga, yun ang sinasabi ng Matthew 6:33. O seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung mga material na bagay na kinababalisahan po natin ay pawang idaragdag na lamang sa inyo, sabi ng Panginoon Jesus. At huwag po tayong manghinayang, mawalan man tayo ng mga mahal sa buhay, mga ari-arian, ng dahil po sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi may pangako siya. Ito. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Okay? Ito yung pinangako ng Panginoong Jesus. Ang tanong na lamang, pinapaniwalaan pa ba natin ito? Kaya inuuna na pa rin natin siya at ang kanyang harian. Hindi kaya ito ang kulang natin. At panghuli, yung pong self-denial, pagtanggi sa ating sarili. Maaaring ito po ang kakulangan po natin. Kasi tayo ay nabubuhay ngayon sa mundo na kung saan ang pinapahalagahan ng, sabihin natin, karamihan ng mga tao ay ang sarili. At hindi naman natin sinasabi na hindi mahalaga yung ating sarili. Pero kung sarili na lamang lagi ang ating iniisip, palagay ko po ay kinukulang tayo sa paniniwala sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesus. Ano ba kasi ang sabi niya? Nang magagay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang isa pong taong nais sumunod sa Panginoong Jesus ay mayroong pagtanggi sa kanyang sarili. At pag sinasabi natin pagtanggi sa ating mga sarili, hindi yung sarili na lamang palagi ang ating iniisip. Ito ay katuruan po ng bagong tipan. Mula po kay Apostol Pablo. Mayroon siyang sinasabing, isa lang alang naman natin yung iba. Ito pong problema natin sa ating bansa. Hindi nga ba kadalasan natin nakikita sa kayan ng jeep o ng bus, sino bang ayaw na mauna?
karamihan, kung hindi lahat ng mga gustong sumakay ay gustong mauna. Oo, pero what tayong biruan eh. Kapag sasakay daw ng mga sasakyan, front seat kaya gustong makasakay agad. Pero pag nasa simbahan na, back seat na lang, hindi na front seat. At hindi na nag-uunahan ng pagpasok sa simbahan. Gusto'y mahuhuli. Tayo nabubuhay sa panahon na labis-labis ang pagpapahalaga ng tao sa kanyang sarili. Na hindi po natin sinasabi na tayo mga Kristiyano ay gano'n. Ano po? In general. Kaya sabi nung isang kakilala ko, kapag ikaw ba'y tumitingin sa litrato, ano yung una mong hinahanap na mukha? Natural, yung mukha mo. O yung mukha mo, maganda ba? O gwapo ba ang pagkakakuha mo sa larawan na yon? Ganun daw po ang ating society ngayon. Ang sarili ang nakafocus palagi. Bago mo maisip yung iba, anong kailangan nila? Kailangan mo muna. Ayun. At hindi naman po masama yun. Ang masama ay kung lagi na lamang sarili, hindi mo mabigyan ng panahon, mabigyan ng konsiderasyon yung iba. Denying self, ayon kay Albert Barnes, isa kong kinikilalang commentator, Bible commentator, sabi niya, that is, let him surrender to God His will. Isusuko mo ang iyong kaisipan sa Diyos. Yung His affection, yung damdamin mo. His body, katawan, and His soul, ang kaluluwa. Let him not seek his own happiness as the supreme object. Yung pansariling kaligayahan ang pinaka sa buhay mo. No? But be willing to renounce all and lay down his life also if required. Grabe yung pagkaka-describe niyo, pagkakapaliwanag niya sa denial self. So, ito mga kapatid, ang maaring kulang po sa atin. At kung sakali man nakatulad tayo ng rich young ruler na ang material nating bagay ang nagiging hadlang upang tayo sumunod sa Diyos, ay para sa atin din po yun. Sasabihin din po sa atin, ay, binta mo yung mga ari-arian at bigay mo sa mga lupa at sumunod ka sa atin. Sabihin ng Diyos po sa atin. Pero kung hindi naman po ay iba ang ating kakulangan. Ang ating mga tinalakay. Ang mga wala pa sa kaharian naman, hindi pa naging Kristiyano, alam po natin ang kulang po nila ay ang sila ay maligtas. O Marcos 16:16, sabi ng Panginoong Hesus, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So, sino mang hindi pa sumampalataya, ito ang kakulangan mo. At yung mga sumampalataya na, may kulang pa rin po kayo. Sabi ng Panginoong Hesus, magpabautismo. Yung mananampalataya na hindi pa nabautismuhan, kulang ka pa ng isa. Kailangan mong bautismuhan. Gawa 2:38. Sabi ng Apostol Pedro sa mga tao noong araw ng Pentecostes, magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa mga hindi pa gumagawa dito, ito po ang mga kakulangan sa inyo. At tayong mga naging Kristiyano na, maaari po isa, huwag naman po. Sana doon sa ating mga tinalakay, sana po ay wala sino man sa atin ang masumpungan na may mga kakulangan sa harap ng Diyos. So ito po ang ating aralin ngayong gabi, mga kapatid, mga kaibigan. At nawa nga po ay pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ng kanya pong mga salita. Hello po, Brad. So, maraming salamat po, Brother Jun. Wait lang po na